Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Lindsay! Baby Toby! Isang beses pero maramihang malaki yung niloan mo, ganyan. Eto, loan na naman. Wow, Utang ka agad. Nahihiya naman ako sa iyo. Ikaw ngayon nag-open yan eh. Grabe ang intro mo, ha? Ay. Utang, ha? Wala pa naman ang mga tao kung ano yung pinag-uusapan natin off mic. Alam nyo kasi, mga panggano, kapag nagchichismisan po kami off-air, no, ang ginagawa namin, puro pera po ang aming pinag-uusapan. Hindi katulad ng iba mga taong mga marites, hindi po tao yung pinag-uusapan namin. Yes, so, pera talaga. Oo, kasi hindi naman kami chismoso, no, sa buhay ng iba. Wala kaming pakialam doon. Wala kaming ganun eh. Kayo na bahala doon. Actually, yung pinag-uusapan namin, sabi ko kanina, Bibi, sabi ko, Toby, may Christmas tree kayo? Sabi ko meron, pero pinalupot lang namin doon sa bamboo kinemerot ng nanay ko. Oo. Sabi ko kasi, kailangan ko mag-Christmas tree para kay Laura eh. Oo naman, binudol ko naman siya. Sabi ko maganda naman yung Christmas tree kasi first Christmas yan together. Kaya Kasi nga. family, di ba? So kapag tumanda yung anak mo, di ba, meron kang maipapakita na, anak, ito tayo nung unang Christmas natin may together. memories kumbaga. Memories, di ba? Oo. Alam mo, makaka-relate sa akin yung mga bagong ina, bagong asawa. Di ba? Yung mga bagong ina. Di ba? Tama, ka wag mo masyadong dyan. idiin. Wag mo masyadong idiin. Ang pangit pakinggan eh. Hindi, napakaganda ng Mga ina. Bagong nanay na lang. Hindi dapat ina. Filipino tayo, Oo. ina. O, bagong ina, bagong asawa, diba? Yan. Hindi kasi, syempre, ito yung kailangan mong ayusin yung bahay. Yes, di ba? Tapos kailangan mong ipa-feel dun sa mag-ama mo na, uy, Christmas na. Yes, kasi iba kasi yung feeling, di ba? Kapag Pasko na kapag meron kang decorations, no, doon sa bahay nyo. Totoo. Kahit sabihin na natin yung ibang mga Gen Z ngayon, parang ayaw na nila mag-decorate. Pero kasi, para sa akin, para mas ma-feel mo yung joy Yes. ng season mas ma-enjoy Tama. mo, di ba? Unahin mo dun sa mga basahan ninyo, gawin yung Christmas basahan. Di ba? Yung mga rugs Oo, ba? yung mga rugs nyo, gawin nyo na siyang red and green, di ba? Oo. Yun yung kasi yung tema Oo. ng Christmas, red and green. Tapos isunod mo yung mga throw pillows ninyo sa bahay. Yan, wow, throw pillows. Oo. Di, yung Punda mga lang display. yun. Yun nga eh. Yung mga pundan ng mga yung mga nasa sofa, Oo. ganyan. Tapos, isunod mo na yung pinakamalaking gastos, yung Christmas tree. Ayun na nga. So, magkano ba ang Christmas tree ngayon? Kanina yung nakita ko yung 4 feet. Ito na nga, tinitingnan magkano? ko eh. 382. 382? Oo. Aray ko. Tapos yung 5 feet, hindi mo na itatanong, nasa 544. Naka-flash 500. sale pa ito ha. Okay, so ibig sabihin, eto ay nasa online shop. Oo. So, ibig sabihin, kapag dumating sa'yo, may tendency or may chance na ito ay peke, ikaw ay na-scam. Grabe ka naman. Kasi, syempre, kung 3 feet, no, is 300. So, 5 feet, 4 feet kasi. 4 feet is 300 and ang 5 feet is 500. Oh. Sure ka na maganda yan.
na quality naman. Kaya mo nga titingnan yung mga comments, oo. Minsan na nangyayari dyan yung maganda naman. Minsan yung mga comments dyan, sila lang din mismo para makapang-scam. Grabe. Ilang beses. Judger ka. Hindi ako nang-judge. Ilang beses na akong nalokon sa mga ganyan. Anyway, ayun nga. So, hello sa mga nagbabalak po mag-ayos ng Christmas tree. Kasi iba yung bahay kapag may Christmas tree. Actually, pero yung iba rin naman, ayaw nilang mag-Christmas tree, mag-Christmas decors, no? Kasi nga naman, para makasave ng pera. Tsaka yung iba ayaw mag-imis kasi. Ayun, yung kasi, pa isa. Diba, ang Christmas tree, after ng Pasko, dapat nakatayo yan ng 1 linggo lang o 2 linggo. After nun, ligpit mo na. Or kasi hindi na counted. Hindi naman kaya, pahabain nyo pa hanggang bagong taon na rin naman. Hindi, yun nga. So, Pasko, pag dumaan na yung bagong taon, okay na. Ligpitin mo na yan. Siguro another week pa after ng bagong taon pwede. Ayan. Pero pagkatapos nun, katamara na yun pag hindi mo pa niligpit. Oo, yun yung pinakaayaw ng mga ibang Pilipino. True. Di ba? Yung pagliligpit. Kaya hindi na sila nagtatayo ng mga Christmas decors. Mag-imis, no? Alam mo, yun yung yun yung namimiss ko eh. Dati kasi naalala ko lang na kada Pasko, kahit saan ka tumingin na bahay, ang daming Christmas lights, ang daming Christmas decors, di ba? Pero ngayon, wala na, konti na. Totoo ka dyan, Baby Toby. At nakadagdag pa ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Ayun na nga. Ayaw namin maging sound political ni Toby dahil wala naman kaming masyadong sa politika. Diba? Pero sa nakikita natin, yung tipong ang daming nagtitipon-tipon, ang daming galit, diba? Oo, talagang minsan nga ang nangyayari pa nagsisira na sila ng mga establishments eh. True. Meron nga nagbato pa dun sa isang motel, no? Talaga ba? Oo, dati. Yung rally dati, nung nakaraan, di ba? Binabato, sinisira nila yung entrance, yung glass mismo. Naku po. All because may mga nandaya kasi. Yes, may mga nandaya, may mga nagnakaw, di diba? ba? Nakita mo ba yung video ni Zaldico? Yung part 3, na i-upload na yung 1, 2, and 3 ha? Alam mo yung installment? Gusto mo yung installment yung pero video niya? May mga sequel. May part 1, may part 2, may part 3. Pero ang dami na nga mga lumabas na hindi daw yung totoo. Dahil alam mo yung may mga study sila na yung ngipin daw, magkaiba. Dun sa Zaldico na nagkakaroon na ng mga conspiracy theories. That's true. That is the word. Naku, ano bang natin? Ano bang paniniwalaan natin? Kasi una sa lahat, 'di ba? Oo, may mga ganyang video na ginagawa rin naman talaga para malinis yung kanilang mga pangalan and whatsoever, para mabunyag nga yung katotohanan. True. Pero at the same time, laganap na rin ngayon yung AI. And again, disclaimer lang po, hindi ko po pinagtatanggol or kung ano man yung mga nasa video, no? Pero sinasabi lang namin kasi yung mga posibilidad na pwedeng mag-arise dahil nga sa technology natin these days. Alam mo yung AI ngayon, sobrang grabe na eh. Talagang yung minsan yung ibang video hindi mo alam na AI pala. True. Pero mapapansin mo yan talaga sa bibig. Doon ako naniniwala. Actually, oo. Mapapansin mo eh. Ako hindi ko pa siya nakikita ng buong buo, no? Alin yun? Pero yung videos? Oo, yung videos. Pero meron ako nakikita mga snippets, no? Sa sa mga social media. Kasi syempre, laghanap naman talaga yan eh. Lalong lalo pag trending, di ba? Ako nakita ko na yung una, yung pangalawa, pangatlo, hindi pa. Base sa'yo, AI o hindi? Feeling ko hindi. Hindi. Kasi a lot of people would, claim na it's deep fake. Oo. But for me, parang hindi. Actually, sa akin din eh. Base sa mga nakita mong mga snippets, no? Parang totoo naman. Parang totoo naman siya. Hindi ko lang alam kung yung konteksto nung kanyang ginawa na video ay sa true or false. Because we wouldn't know naman talaga. Yes. Oo, sila lang nakakaalam niyan. Pero karamihan sa mga sa mga Pilipino, no, pinapaniwalaan. Yun yung base sa mga nakikita ko sa mga comments, di ba? Well, sa nakita ko rin naman yung iba hindi din naniniwala. Ayun nga. Diba, lalong-lalo na sinasabi nila parang ginawa na lang daw comedy. Ayun. So, hindi natin alam, no, medyo 6'7". Hindi natin alam kung paano natin i-weigh in ito. Ipaubaya na natin sa mga madlang peeps na expert sa mga politika. Tama ka diba? dyan, Sa gobyerno, diba? Pero ito na nga, medyo mag-veer away tayo from the government because napaka-heavy ng ganyang usapin. Oo, sobra. Talagang magiging seryoso tayo. Doon tayo sa medyo playful. Hindi naman tayo talaga seryoso eh. Hoy! Seryoso tayo! Seryoso tayo pagdating sa mga love life natin. Pero sa mga ibang bagay, hindi. Hoy! Seryoso tayo! Joke lang. Parang naman. yung pagseseryoso ni Bini Mika. Oo. Nabalitaan mo ba yan? Eto nga. Oo, nabalitaan ko nga. Ako ano nga bang nagbalita sa dyan? Oo nga. Meron kasi ako nakita sa Abante News Online na pinost kanina lamang 38 minutes ago. Okay, ang taray. Eto nga si Bini Mika
ay pinigilan ng kanyang mga fanay na gumastos sa award. So as in pinastop niya na, huy, wag kayo gumastos, ganyan. Di kayo pwedeng gumastos. Yes, at gusto mo ba basahin ko pa yung sinabi ni Bini Mika? Ikwento mo na lang, wag mo na basahin. Ay, ayoko nga. Gusto mo ikot? Paano ka? Ano tawag dito? Okay. Hindi ko alam mo yung gusto mong tagalugin yung sasabihin mo pero nag-struggle yung utak mo. Sige na, kaya mo yan. Eto na nga. Sabi niya dito, i-ano ko na lang Kwento ko na lang. Sabi nga dito ni Bini Mika, tigilan na lang daw yung paggagastos sa award. Okay. I-save na lang daw yan or i-donate. Okay. At ang sabi niya pa dito, and I quote, awards do not define my value or anyone's value as an artist. Yun yung sabi niya. Okay? Tapos ayun, let's all just make bati na please. Thank you. Di ba ang Gen Z? Sabi, let's all make bati na please. Sosyal. Gusto ko rin yung ganyan magsalita ako eh. Medyo taglish, no? Para mukha kang sosyal. Oy, grabe naman. Bakit ako sige nga, kapag ako nagtataglish kasi, parang feeling ko isa ako sa mga Gen Z na na may mga pera, di ba? Nahilaw, ganyan. What naman hilaw? Siguro naman yan yung sa mga kabataan, nakikita ko mga taglish. Ultimo yung mga mukhang bully, no? Dati kasi, may mga itsurang bully talaga. Tapos, talagang pangkanto magsalita. True. Ngayon yung mga mukhang bully, mga pang pasosyal na rin eh. Diba? Hindi mo na alam na akalain na bully sila. Anyway, oo nga, totoo yan. Pero kung babalik tayo dun sa sinabi ni Bini Mika, malamang nga, may mga pagkakataon na may mga artist na ayaw nila ng masyadong awards. Kasi, for them, yung ma-recognize sila ng mga fans and supporters, okay na sa kanila yun. Yes. Na hindi na kailangan pang ipaglantaran na, ito may award ako or paparangalan ako. But in fairness sa kanya, wag na kayong gumastos. Kasi yung mga pagboto na yan, 'di ba? Sobrang rampant na. Para sa akin, yung minsan Voting kasi yung mga boto kasi may mga yan iba-ibang way yan para bumoto eh. Meron namang mga click-click lang, Hindi mo na kailangan gumastos, no? Pero yung iba, sobra-sobra, grabe eh. Grabe talagang investment nila. Ang mahal nung pagboto sa kanila. Totoo ka dyan. Minsan, yun yung nagiging yun yung nagiging tinitignan nila para manalo yung isang artist eh. Totoo. Doon binabase nila sa pagbili ng boto. Oo. And yun nga, yun ang gusto ni Bini Mika na i-save nyo na lang, isubin nyo na lang para sa future nyo or i-donate nyo na lang sa mga nangangailangan. Kasi nga naman, di ba mga pangga, ang hirap po ng buhay ngayon. Uy, parang si Dionella, di ba? Yung concert niya. Ayun. Yung Grace concert, yung lahat daw ng proceeds mapupunta sa mga affected ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Eto I'm glad na bumili ako ng tickets nun. Talaga? Manunod ako nun sa second day. Second day? Sa November 22. Saan pala yan? Sa New Frontier. Napakataray naman talaga ng kaibigan kong ito. My friend! Uy, minsan. My friend! Parang si my si friend. Tito, my friend. Well, anyway, so yun, I'm glad na bumili ako ng tickets nun. Even before na sinabi to ni Dionella, na lahat nga ng proceeds ay mapupunta sa donations. True. I'm glad na bumili ako kasi kahit paano, may naitulong ako doon sa mga nasalanta ng bagyo. Kasi ngayon, wala na akong pera ngayon eh. Pero at least mag-e-enjoy ka naman. Mag-e-enjoy ako, kakanta ako, kahit sintonado ako. At the same time, nakatulong pa ako. Oo nga. Maging proud ka sa akin. I'm so proud of you, my friend! My friend, nakaka-proud ka. Ikaw kasi hindi ka tumutulong. May anak ako, unahin ko yun. Sorry na. Ay, tumulong, excuse me? Alam mo ba yung kinikwento ko sa'yo? Ano? Hindi kita masyadong pinakinggan, tinulungan ko siya. Anak ng topo naman. Oo. Pero sige na, wag na natin ang sinasabi kong tulong kasi, donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Donation din yun, Baby Toby. Okay, sige. Tumulong ka sa mga nangangailangan. Okay, sige. Okay, batiin muna natin yung mga nandyan po sa ating, tawag dito, Facebook Live. Yes. Si Juan Miguel Gamosha, tsaka si Rochelle Magbo Piliin. Hello! Hello din kay Lina. Ayan, at hello din kay Rowena Yuzon. Hello po. Hoy, baka nakakalimutan natin, Baby Toby, meron ka isusplok. Meron tayong text jack dito or text line, no? Na kung saan pwede nyo kaming i-text para naman magkaroon kami ng mga ka-text, no? Oo. Ayan, PM lang kayo or mag-message lang kayo sa 0945-367-8792. Kung gusto nyo kaming makausap or di kaya naman gusto nyo makisali sa daldala namin ni Baby Toby, makikita kasi namin yan dito sa loob. Okay, so ito ang number namin ha. Isulat nyo na or i-save nyo na sa mga phone niyo. Huwag nyo lang tatawagan naman ha. Huwag naman. Huwag kayong mangungutang dyan. Wala kami ibibigay sa inyo.
0917-367-8792. Ayan, yan go po yung na, aming text line. na kayo ha. Pero syempre, habang kayo ay nagte-text, no, maglaro rin naman kayo. Pwede tayo maglaro, di ba? Oo. Parang habang nag-iisip kayo na kung ano sasabihin nyo sa amin, ang ganda-ganda ni Lindsay, ang pogi ni Toby, mga ganyan. Iyan! Kasi nga Diba? naman, sino ang may awin ng fun and exciting na laro, lalong-lalo na kung boring ang oras mo, di ba? Alam mo kung mahilig ka sa Tong Its at iba pa, tara na sa Game Zone! Unbelievable sa Game Zone dahil play a real game of Tong Its with real players for free. May chance ka pang makasplit ng over 34 million Uy. pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Siyempre, ang makakuhang cash credits ay pwede rin gamitin sa panglaro sa kahit na anong game at kaya rin itong i-cash out. May 2 event araw-araw kaya kung G ka na, visit gzone.ph and social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at tara Game Zone. Gina sa Tong Its, tara, Game Zone! At syempre mga pangga, lagi nyo pong tatandaan na ang gaming ay dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Lindsay. Lindsay. Good morning, Panga.